Kung naghahanap po kayo dyan ng flagship killer na mayroong Snapdragon 8 Elite na processor, na mayroong murang presyo lang, ito po guys yung limang smartphone na pinakamurang mabibili po natin ngayon. Simulan po natin dito guys sa pinakamahal, pero mura pa rin po ang smartphone na to, itong si OnePlus 13. Dati guys nakita ko po siya mag-sale ng around kulang 40k, pero sa kanyang SRP guys is lagpas 40k po yung SRP ng OnePlus 13. Hindi lang po malakas ang smartphone na yan, flagship level din po yung kanyang display at yung kanyang camera para sa napakamurang presyo nga na around 40k lang. Sa build quality pa lang guys is naka-ceramic glass guard na po siya sa may display niya at naka-IP68 water and dust resistant pa. Sa display mas high na LTPO AMOLED display siya. Ibig sabihin mas maganda to sa ibang LTPO AMOLED display sa around 20k na mga presyo. Basta flagship display yan guys, na mas maganda sa mga ibang gaming phone na mga sinusubukan po natin ngayon. Siyempre hindi pwedeng simple lang din yung camera natin dyan. Dahil naka triple camera po siya, na mayroong 50 megapixel na main camera, 50 megapixel na periscope camera, saka isa pang 50 megapixel na ultra wide. Naka 32 megapixel din guys yung ating front selfie camera dyan. Sa battery naka 6000 mAh siya battery po yan. At supported po siya ng 100 watts sa charger. At supported pa po siya ng 50 watts na wireless charging. Isa po yan sa pinakamurang Snapdragon 8 Elite na makukuha natin na meron talaga napakagandang overall na specs. Compare po sa ibang smartphone na mga flagship level na lagpas 50,000 guys yung mga presyo. Kung namamahalan ka naman sa may lagpas 40,000 na presyo, nandito po ngayon ang Redmi K80 Pro. Nasa around 35 to 40k naman guys yung kanyang presyo. Depende po kung saan natin siya mabibili. Sa display po ang malaking downgrade dito compare sa may OnePlus 13. Pero hindi ibig sabihin pangit po ang display ng Redmi K80. Still OLED display pa rin po yan. Na merong 120Hz sa refresh rate, Dolby Vision, at HDR10 pa sa display. Still panalo po yung display niya. Sadyang sobrang ganda lang po talaga ng display ng OnePlus 13. Sa camera ng Redmi K80 Pro, maganda rin po yung mga lens na nakalagay dito. Naka triple camera din po siya na merong 50 megapixel na main camera, saka 50 megapixel na telephoto, saka 32 megapixel na ultra wide. Hindi ko lang sure guys kung gaano kaganda ang camera ng Redmi K80 Pro dahil nasubukan po natin yung Redmi K80. Okay naman po yung camera niya, kaso nung sinubukan na po natin siya, hindi po siya ganun kaganda. Sa ibang specs niya, syempre naka Snapdragon 8 Elite yan. Naka ultrasonic fingerprint, 6000 mAh siya battery, with 120 watts charger. Pero kung gusto mo naman guys ng Snapdragon 8 Elite na mayroong mas magandang camera, compare po dyan kay Redmi K80 Pro. Ito yung magandang option ngayon, ang iQOO 13. Mahal lang po siya ng konti sa may Redmi K80 Pro, pero worth it naman guys yung difference nila sa may presyo. Sigurado mas magandang camera yan si iQOO 13. Dahil naka triple camera din po siya na mayroong 50 megapixel, isang 50 megapixel na main camera, 50 megapixel na telephoto, at 50 megapixel na ultra wide din. Subok na natin ang IQ ng mga smartphone na maganda po talaga ang mga camera nila. Samahan pa nga ng Snapdragon 8 Elite na processor. Kaya talagang panalo po ang smartphone na yan. Sa mayroong 35k na presyo niya mahigit. Sa display po niya is naka LTPO AMOLED din po yan with 6.82 inches. 144Hz sa refresh rate, HDR10 pa sa display. Sa battery, lagpas 6000 mAh siya battery din po yan with 120 watts sa charger. Kung mataas sa battery naman at Snapdragon 8 Elite na processor ang hinahanap nyo, magandang option po ngayon ang Realme GT 7 Pro. Hindi lang po basta malakas ang smartphone na yan. Mataas din po yung kanyang battery na meron 65 mAh siya battery saka 120 watts sa charger. Nasa 35,000 guys yung kanyang presyo. At si Realme GT 7 Pro ang isa sa pinakaunang smartphone na meron ganyang klase ng processor. Sa camera naka 50 megapixel siya with 16 megapixel lang na front selfie camera. Sa display niya syempre flagship level din yan na merong LTPO AMOLED display at napakataas guys na peak brightness na umaabot po ng 6,500 nits. At naka Corning Gorilla Glass 7i pa siya ng protection dyan sa kanyang display. At ang pinakamurang smartphone guys na mayroong Snapdragon 8 Elite na processor na makukuha natin, wala na pong iba kundi itong si OnePlus Ace 5 Pro. Nung nakarang sale sa Lazada, nakita ko po yun sa may around 29k lang na presyo niya. Mag-order sana ako, kaso okay na ako sa may OnePlus Ace 5. Nasa around 33,000 siya ngayon guys. Isang dahilan kung bakit mura ang OnePlus Ace 5 Pro compare sa ibang nasa list natin is dahil naka single 50 megapixel na main camera lang po siya. Isang 8 megapixel ultra wide, saka isang 2 megapixel na macro. Camera po guys ang naapektuhan dito, kaya po sobrang mura ng OnePlus Ace 5 Pro.
Camera po ang unang naapektuhan dito, kaya po naibigay yung ganyang klaseng kalakas sa processor sa ganyang kamurang presyo ng OnePlus Ace 5 Pro. Kumbaga kung Snapdragon 8 Elite lang po ang gusto natin, magandang option na po ngayon ang OnePlus Ace 5 Pro sa may ganyang presyo. Pero guys, camera lang po ang naapektuhan sa kanya. Sa kanyang display, flagship level pa rin po yan. Even sa kanyang build quality, napakaganda pa rin po. Saka sa kanyang battery guys, mataas po ang battery niya. Saka mabilis din po ang charger. Depende na po yan sa inyo guys kung anong combination ng specs ang kailangan nyo. Pero kung pipili po ako sa dalawang smartphone na yan, kung ano po ang mas maganda para sa akin. Mukhang mas maganda guys, si OnePlus 13, sakang iQOO 13. Dahil sa mas magandang camera at mas malakas sa processor nga. At given naman na guys, yung ibang specs po niyan ay mga flagship level na. Comment na lang po kayo sa may comment section kung alin po sa 5 smartphone na yan ang pinag-iipunan nyo at balak nyong bilhin. Thanks for watching!